JD. Sinong kasunod? Kanina pa ako nag-aantay. 10 na ang nakatumba. Hindi pa rin ako tinatamaan. 1 beses sa 1 buwan na nga lang tayo magkita. Hindi nyo pagalingan. Masyadong mahina yung mga alak na ginagawa nyo. Marami kang ang natumba. Pero hindi mo pa rin sinusubukan yung dala ko. Yung pinipili mo, galing sa mababang uri yung kaalaman. Ito, sige. Inumin mo tong gawa ko. Tango, ito. Tignan natin kung hanggang saan yung lakas mo. Ang baryo ng malalakas sa Tanggero. Wala talagang nakatira sa lugar na ito. Ito ay isang tagpuan ng matataas na uri ng mambabarang, manlalason, antingero, ermitanyo, maging ng mga mangkukulam. Lahat ng taong nagpupunta sa lugar, kung hindi magpapakitang gilas sa ginagawang alak na may mataas na uri ng lason, ibinibida naman ang lakas ng espiritual at pisikal na lakas. Iinumin ang kahit anong ilagay sa bagsalak. Ang bagsalak, ito ang mahabang lamesa na kilala din sa katawagan na huling hantungan. Kamatayan para sa may hina. Naroon ang matataas na uri ng lason at tanging malalakas na tao lamang ang nabubuhay. Si Tango, ang pinaka-kinakatakutan, pinaka-nare-respeto sa bagsalak. Hindi siya gumagawa ng lason, pero lahat ng inilalagay sa mesa ay iniinom. Ni sakit ng tiyan, hindi niya nararamdaman kahit matataas na uri ng lason na ang pumapasok sa sistema. Hindi naman sa iniiwasang kita, Liam. Ilalagay ko lang sa dulo ang pinakamalalakas na alak na gawa ninyo para walang dahilan. Mula sa mahihina, papunta sa pinakamalalakas. Pabor na nga yun sa inyo eh. Marami na akong nalagok bago ko pa subukan ang sa inyo. Oo na, sige na. Inumin mo na ang alak na dala ko. Siguradong magugustuhan mo yan. Meron akong mas magandang ideya. Bakit hindi natin pagsaluan yung alak na dala mo? Total, ikaw naman ang may gawa niyan. Siguradong may lunas ka rin para dyan. Natahimik si Liam. Hindi nito inasahan ang sinabi ni Tango. Dahil sa tuwing naroon sa lugar, tanging pagdala lamang ng alak ang pakay. Minsan, hindi pa nito sinubukan na uminom sa bagsalak. Labis ang naramdaman ni Liam. Lahat ng tao nakatingin sa kanya. Nagbubulungan. Nagsisimulang magduda sa kanyang kakayahan. Ano? Pwe, natigilan ka yata. Duwag. Sarili mong lason, hindi mo kayang inumin. Pwes manood ka para makita mo ang tunay na kahulugan ng lakas. Hindi lang ang alak na dala ni Liam ang ininom ni Tango. Lahat ng nakalagay na lason sa bagsalak, ininom ni Tango. Nanlaki mga mata ng naroon. Imposibleng mabuhay pa ang normal na tao sa dami ng lasong na inom. Higit sa lahat, gawa pa ito ng pinakamalalakas na tao sa larangan. Napakasarap. Sige ba, maglabas pa kayo ng alak. Maglabas pa kayo ng lason. Ubusin ko lahat yan sa harapan ninyo. Hindi uubra sa akin ang gawa ng tao. Sa isang sulok, hindi nakaligtas si Tango kay Tata Merting. Isang maliit na tao, matanda sa larangan. Malaking palaisipan sa mga tao ang tunay na lakas ni Tata Merting. Maraming usap-usapan na lumalabas patungkol sa kanya.
kung gaano ito kalakas. Pero ni isa ay walang nakakita. Nakuha niya ang respeto ng lahat ng tao sa baryo ng malalakas sa Tanggero dahil sa katandaan at pagiging veterano sa lihim na karunungan. Marahan siyang naglakad sa mesa ng pagsalak. Tunay nga bang malakas ka? Sino ba yan? Sino ba yung tumatawa? Nasaan yan? Magpakita ka sa akin. Sandali! Ito na! Masyado ka namang mainipin. Napansin ko lang ang huling binanggit. Hindi uubra sa akin ang gawa ng tao. Kung talagang malakas ka, hinahamon kita. Tayong dalawang mag-inuman. Alak na gawa mo at alak na gawa ko. Pero Tata Merteng, hindi naman gumagawa ng alak si Tango. Umiinom lang yan ng alak para masubukan yung lakas sa manan dito eh. Hindi mo ko malililang, Tango. Papayag ka ba? O baka naman gusto mong sabihin ko pa ang tunay mong katangian? Wala ka ng pagpipilian. Dahil kapag nagsalita ako, siguradong mamamatay ka din. Makikita ang galit sa mukha ni Tango. Ang lahat ng lakas ng loob kanina, biglang nawala. Napalitan ng takot, pagdududa, at pagdadalawang isip. Sige, kung yan ang gusto mo tanda, pagbibigyan kita. Kutong lupa. Sinugatan ni Tango ang kamay. Pinatulo ang dugo sa baso. Nagulat ang mga naroon. Iba't iba ang opinyon. Nababaliw na daw si Tango dahil wala namang taglay na lason ang dugo niya. Meron ding ibang nagsasabi na sa dami ng ininom na lason ni Tango, siguradong may kalalagyan si Tata Merting. Sinasabi ko na nga ba? Talagang hindi ka normal. Pwes, ito ang sa akin. Lalong hindi mapakali ang mga taong naroon dahil ang nilapag ni Tata Merting, isang baso ng tubig. Kung lahat ay nagulat, si Tango naman ay kitang-kita ang takot sa mukha. Ano? Natatakot ka na ba? Tubig lang naman ang nilagay ko sa harapan mo. Bakit hindi mo mainom? Ikaw ang mauna dahil ikaw ang sumusubok sa akin. Patunayan mo na karapat dapat ka sa duelo. Ha? Baliw ka ba? Wala akong kailangan patunayan sa'yo, ulo po. Nasaan ang tapang mo kanina? Ilabas mo. Lahat tutunggain mo, hindi ba? Bakit hindi mo gawin ngayon? Halika, sabay tayong uminom. Ang dugo mo at ang tubig ko sabay nating inumin. Patuloy na naguguluhan ang mga tao. Alam nila, malaki ang potensyal na mataas na uri ng lason ang dugo ni Tango. Pero ang ipinagtataka ng lahat, kung bakit ayaw nitong uminom ng tubig. Kaya naman maraming nagalit sa kanya. Ano na Tango? Inumin mo na, puro ka palusot kaninang yabang mo. Sige na, mag-inuman na kayo. Tignan natin kung sinong tatagal sa inyo. Nakakatawa yan. Pareho kayong wala sa katinuan. Yung isa dugo, yung isa naman tubig. Mga baliw! Ano? Halika na! Mag-inuman na tayo! Hindi mo ako madadala sa pananakot mo, tanda. At hindi mo ako mapapahiya sa lahat na nandito.
Yan ang napapala ng mayayabang. Gustong makipagsabayan sa matataas na uri, pero hindi naman pala kaya. Sinasayang yung oras ko. Mahihina. Laking gulat ni Tango. Lahat ng naroon masama ang titig sa kanya. Yung iba, naglabas na ng itak. At yung iba naman, nagkarga ng mataas na uri ng orasyon. Lahat ng naroon nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Tango, gusto siyang patayin at pahirapan. Anong ginagawa niyo? Lumayo kayo sa akin. Ako ang nanalo. Ako ang kampiyon. Walang lason na gawa ng tao ang makakamatay sa akin. Tama ka! Kasi hindi ka naman tao! Pinaikot mo kami! Tikbalang! Masagang sa bulag mo sa ginamit kong banal na tubig, tikbalang. Kung akala mo mamamatay ka sa nainom mo, nagkakamali ka. Masyadong madaling kamatayan sa'yo ang lasunin ka. Hinihigop mo ang lahat ng lakas ng mga tao dito sa lugar. Mula sa alak o laso na gawa nila. Lahat ng basbas, konsekra, ritual ng mga antingero, mambabarang, manlalason, ermitanyo. Kinukuha mo ang lahat para sa iyong sariling lakas. Kaya hindi ka namamatay sa iniinom mo. Dahil nagbibigay pa ito ng karagdagang lakas sa'yo. Pues ngayon, ito na ang katapusan mo. Sa kamay ng mga pinagdakawan mo, doon ka din mamamatay. Karumal-dumal na eksena ang naganap matapos magsalita ni Tata Martin. Hindi maipintang kamatayan ang tinanggap ni Tango. Bigtayan na kamatayan. Pira-piraso ang buong katawan. Ang iba ay kumuha pa ng kanyang parte upang gawing panghalong sangkap sa gagawin nilang alak o lason. Sa kasamaang palad, namatay din si Tata Martin matapos ang kaganapan. Tunay na malakas na lason ang dugo ni Tango dahil ito ay mula sa iba't ibang tao na merong mataas na kakayahan sa paggawa ng lason. Kaya kinuha din ito ng may mga karunungan dahil ang parte ni Tango mataas na uri ng lason. Pero matapos ng kaganapang yan, tuluyan ang nabura ang baryo malalakas na tanggero. Nagmistulang kwento na lang din ang mesa ng bagsalak. Wala na muling nagpunta sa lugar at hindi na muling naulit pa ang subukan. At dito din naunawaan ng mga taong naroon ang reaksyon ni Tata Martin. Dahil sa huling sandali ng kanyang buhay, buong buo ang ngiti ng matanda sa pagharap sa kamatayan. Natila ba nagawa niya ang pinakamisyon sa buhay? Ang mamulat ang mga may karunungan at tuluyang wakasan ang kamatayan sa subukan na napupunta lamang sa paghigop ng kapangyarihan. Tuluyang nawala ang bagsalak sa ginawang sakripisyo ni Tata Martin. Kayo ba mga kabayan, handa ba kayong ialay ang buhay ninyo upang mailigtas at mamulat ang mga tao? Marahuyo Bracelet, pinakamabisa at pinakamalakas na rebuelta. Kung ano man ang sumpa na binigay sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Kasama din dito ang depensa, kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Lahat yan ay nasa Marahuyo Bracelet. 2 colors available, glossy black or brown. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.